So, punta tayo music kasi diyan kita pinaka-idol dahil sa gitara. Paano ka naman nagsimula paano ka nasimula sa mundo ng music and guitar? When I was bata pa ako, 10 years Lahat old. kayo magkakapatid, musikero eh. No? 10 years old pa lang ako. Even earlier pa, baka 5 years old pa lang, kukunin ko yung tennis racket, kunyari nagigitara ako. Tapos when my tita, si Mama B, shout out, when my Mama B, my tita, asked me what I wanted for Christmas, ay sabi ko, electric guitar. Pero hindi pa ako marunong mag-gitara. Ilan taon ka I think 11 lang ata ako. Hindi ko alam, hindi pa ako marunong. Pero sa parents mo, walang musician like... My mom plays the piano. Okay. So, nasa dugo rin talaga. Tsaka, hindi ko masabi. Wala nag-career. Wala akong kilala na nag-career sa music sa amin. Pero kulit so, no, kami kasi lang kayong ata. tatlong magkakapatid, kinarir niya lahat. Kinarir namin, in a way. In a way, kinarir namin, yeah. Ito. Ano yung unang-unang kantang inaral mo sa gitara? Naalala mo pa? Oh, Highway to Hell. Highway to Hell. Kasi madali eh. Ang bigat na. AC/DC fan ako, bata pa ako. My God, 12 years old pa lang ako. Nakakuha ako ng tape ng Highway to Hell. Tuntua na ako. Sa SM noon, nakakuha ako. Gano'n na ako katanda. Rockista ka pala Tape. talaga ever since. No? Kasi ba, yung makilala ko, nagsisimula sa More Than Words. Di ko alam eh. Highway to Hell, no? Yeah. Di ko alam eh. Ba't nag-resonate sa akin yung rock eh. Di ko alam talagang... I guess galit akong bata. Gets. Well, maraming angst. May angst ako na bata. Ako rin, kaya rin ako. Dati nung panahon na puro hip-hop yung mga, kasi nung panahon ko, yun yung kasikatan ng hip-hop eh. Lahat ng kaklase ko hip-hop, ako lang nag-iisang nagme-Metallica, tapos talagang, masyado akong galit sa buhay. Iba ang outlet for me ng rock. I think nakita ko yung perfect outlet for young angst. Kung adolescent angst or juvenile angst, nakita ko dun sa, naka-gravitate ako dun sa music. I think madali ako nakarelate. I think yun. Tawag dito, sino mga influences mo naman sa music? Major, top 5. Oh my God. Gitarista lahat yan. Oh, syempre. Pero, oh my gosh, where do I start? Siguro, hirap na tanong yan, grabe. Ang hirap kasi na-change eh. Well, Ganyan trip ko din sa podcast, magpahirap na mga guest din. I guess one of the biggest would be encompassing everything sa ginagawa ko. I like Primus. Sobrang fan ako ng Primus. Hindi naman siya gitarista, si Les Claypool, bassist siya, pero as a band, as a philosophy of what he does in his band, Primus. Actually, my number one. Never pa ako nakarinig ng Grabe yung Primus. Papain Baliw na ako ba doon. yan? Hanggang na yun, baliw pa rin ako doon. Ako sa Led Zepp ako ganyan. Tsaka Beatles. Ayun naman, parati naman lagi naman game yan eh. Wala naman Basic. wala naman ka-ano yan eh, kaalaos-laos yung mga yan. That's just always there. Kumbaga, constant yan. For me, ang constant AC/DC, Led Zepp, constant yan. Parati nandyan yan. Pero yung favorite talaga, yung mababaliw ako, yun. Primus, Allman Brothers. Allman Brothers, oh yeah. Kaya Which- nabuo yung frustrations. It's yung banda namin nila LC, kaya siya nabuo kasi yung mga gitarista, kasi tatlo silang gitarista, lahat sila fan ng Allman Brothers. So, kaya nabuo yung frustrations. Tsaka common sense eh, parang ba't wala akong Allman Brothers, wala akong classic rock na banda. Yun ang laki ng roots, influence sa akin nun. So, yun. Tsaka nakakatawa kasi napadyam ako dito. Sa totoo lang, ang pangarap ko, classic rock na banda kasi nga, yun ang ano ko rin talaga. So, thank you. Thanks. Thank you, Baste, for jamming. Tawag dito, ano naman yung sa albums? Ano yung 3 best albums para sa'yo? Di ko pa nga natatapos yung 5 ko eh. Sige, tapos. Primus, Sige, Allman sorry. Brothers, Zappa. Sobrang Zappa. nabaliw din ako sa Zappa kasi philosophy in music eh. Zappa. I'll go jazz with this. Mahavishnu Orchestra, John Scofield. John McLaughlin. Tapos John Scofield. John Scofield, yung nagpunta last time. Nabaliw nga ako dun eh. Kaya nakita ko, pinagalitan pa nga ako. Talagingay ko. So, ganun ako ka-fan nung 5 na yan, I guess. Ang hirap, pero ang dami pa eh. Marami may pa. SRV pa, my God. SRV, Parang paano mo isisingit yan. Pero yun, constant, I guess you can put them dun sa constant. Diba? Parati mong babalikan yan. Ayun lagi mong babalikan. Kaya parang never siya nalaos sa utak mo. Yung ganun, diba? Wala, never malalaos sa akin yan. Ang SRV, Hendrix, Clapton, di mo malalaos yan. That's constant forever nin. Ano ba? Mahilig ka rin talaga mag-sound trip lagi? Lately, hindi. Which, weirdly enough, lately, hindi. I listen konti lang sa music. Very choice. Tapos, mostly, I listen to audiobooks. Gets, okay.
podcast. I read more than I watch or listen or play music. Oh. Wala akong ginawa kundi magbasa. Usually comics. Nice. And I spend probably a good 6 hours ng buhay ko. Every Nagbabasa day? lang ako. Nagbabasa lang ako. Kaya medyo up to date ako sa stuff Sa na lahat, yun. no? Ako baliktad naman. Sound trip naman ang pinaka ko. Tapos podcasts. Dulo ang audiobooks. Anong Kabasa. favorite podcast mo? Lex Friedman podcast. Hindi ko pa Kilala mo siya. Ano siya? Dati lang siya ginigest ni Joe Rogan na MIT professor siya tsaka MIT basta scientist siya. Nag-gitarista rin. Oh, Oo, talaga? gitarista rin siya. Tapos sobrang nerd niya. Oo. Sobrang talino niya, mga ginigest niya, mga programmers ng mga sikat na companies. Oo. Sila Elon Musk. Oo. So parang sobrang nerd na sobrang technical. Gusto ko lang. Nice. Check ko nga yun. Yeah, Sobrang- highly philosophical siya. Like para sa akin the best talaga. Ako Sino? si Neil deGrasse. Neil deGrasse Yung Tyson. Star Oh, Talk. maganda rin. Star Talk. Oh. Tuntua ako dun. Actually, sila nag-guestan silang dalawa eh. Oh, nag-guestan nga Kasi, sila. Idol ko si Neil deGrasse. Oh, iba. Nababash minsan si Neil deGrasse kasi nga parang... Masyadong showbiz eh, no? Naging showbiz na siya. Hindi na siya nagko-contribute sa body of science. Pero kasi, yun yung role niya eh. Wala kasi siyang paper. I don't know kung may paper siya. Wala pa ata Kasi siyang ano na paper. siya eh. Naging celebrity na siya eh. Celebrity. Mahirap mag-focus sa studies. Pero kumbaga, yun yung role niya sa mundo. Like, scientist siya, pero hindi na siya more on sa research. Nandun na siya sa pagbibigay, pag-share na sa tao. Diba? Which is important din. Oo. Sobrang astig yun. Bro? Ano yung, punta na tayo sa pag-sound trip. Ano yung 3 best albums? Oh my gosh. Ang hirap naman yung tanong mo. Well, Well, yung life-changing. Kasi diba yung ganun, yung talagang, Okay. napakinggan mo Kung to. life-changing, I was in high school. I think I was third year high school. Nakakuha ako ng dual album tape sa SM ulit. Tape. Ganun daw ako katanda. Tape. It was Eric Clapton's 24 Nights. Yeah. Yung live niya. Live. I think he played for the Queen nung time na yun. Life-changing yun. Parang doon ako oh my gosh, ano to? Di ba? Parang, dati when I was a kid, akala ko yung mga ganyan, Beatles, ganyan, medyo sakto lang. Kasi Sakto syempre, lang, metal ka. Oo. Pero biglang, oh my gosh, hayop to ah. Biglang, napapaiyak ako sa solos niya. Parang, ang grabe. Parang kinuha niya yung guts mo, ginanon niya, nilagay niya sa gitara. Parang, oh my God, pwede pala gawin to ng gitara. Pwede pala to gawin ng isang gitarista. So parang doon ako parang, I'm a guitar player forever. Actually, yun yung impact talaga ni Clapton. Yung ibang classics na guitarist and other musicians. Yung parang, kasi tayo nga bilang rockista, expose ka talaga sa hard rock and shredding. Like Metallica ang una ko eh. So ako rin dati, yung mga Beatles, ginagano. Pero nung naano ko nga, yung mga sila Clapton, yung soul, yung parang hindi pala kailangan mabilis. Kaya niya akong dalhin sa ibang dimension. To the fact na hindi pa yung impact ng 24 Nights album na yan. You guys check it out. Ang galing na. Sige. Yung kami ni na Santi, ni na Mel, dito kami sa kabila, we were talking. Tapos sabi ko, pakinggan nyo tong Wonderful Tonight ni Clapton sa 24 Nights. Grabe tong dalawa, parang naluha. Oh my God, na yun ko lang nakita na ganyan. Ganyan pala kahirap gawin yung Wonderful Tonight. Oh, ganun kahirap. It's not easy. Actually, yung Wonderful Tonight, medyo na ano siya ng mga snub sa music. Pero sa totoo lang, ganda na Wonderful ganda Tonight. Masyado lang na-expose. Oo, yun nga eh. Yung kasi pag sobrang sikat, parang minsan na rin yung mga fans talaga. Kasi parang meron kaming alam na mas hindi sikat pero malupit. I think that's one of the first life-changing albums for me. Ano Besides the AC/DC, kasi yun yung parang parang entry drug ko sa rock, no, AC/DC. Pero Clapton, dun ko na-realize na life-changing in the sense na I wanted to be a musician. Yeah, yun na yung parang... Alam ko na gusto ko mangyari. Yeah. Alam ko na yung direksyon ko. So, yun. And after that, another life-changing, I think yung Mahavishnu Orchestra, when my friend made me hear it, God bless his soul, si Jeff Tan, made me hear that. Nabaliw ako bigla, parang, ano to? Jazz ba to? Hindi ko pa siya naririnig. Nakakabaliw. Ano ba siya? Like, ano yung concept ng album? Well, mostly instrumentals. Indian ba? May pagka, kasi si McLaughlin has that Eastern style na hindi ko hanggang na hindi ko mapinpoint, which gusto ko gawin sa Frustrations some beses. Ay, yun naman eh. Birds of Fire.
gusto ko siyang i-cover. Well, which I don't know kung maganyari, pero let's see. Pwede namang i-try na. Jam lang din naman. Diba? Tapos yung last, life-changing, gusto ko sana sabihin Floyd, pero ang dami na Akin, Floyd. ang dami na nag-change dahil sa Floyd. Certified one of the best albums. Ano favorite mo ng Floyd? Wish You Were Here. Tama. Lahat kasi, Dark Side, pero lahat Wish You Were Here, sabihin Dark Side eh. Oo. Lahat sasabihin. Ako Animals, gusto Animals, oo, Hayop Dogs. din. Hayop din, ano. Ay, oo, Animals. Gusto ko ang Animals, pero ewan ko, yung Wish You Were Here kasi yung parang, Wish You Were tangina, Here. limang kanta. Hayop yung Wish You Were Here. Yun yung hindi ko matanggap eh. Putang Grabe ina, yun. 5 kanta. Pero, Grabe. talagang, I think Gilmore's Art film. I think Gilmore's best could be Wish You Yeah, Were Here. Hayop. Grabe yung album. pero ang nakakaano rin talaga eh, na parang, yung story ng Pink Floyd, no, yung nangyari kay Sid Barrett. Yeah. Na parang, pag tinignan mo lang, kailangan mangyari kay Sid Barrett yung nangyari sa kanya para magawa ng Pink Floyd yung mga masterpiece na yun. True. Minsan yung tragedy na yan helps eh, no? Weird, no? Kasi parang halos lahat ng sikat nilang kanta, parang tungkol kay Sid Barrett eh, di ba? Yeah. Ay, in context lang po, yung si Sid Barrett, yung original singer ng Pink Floyd, nabaliw siya, nagka-schizophrenia siya. So parang nung pumalit sa kanya, yung mga ginawa nilang kanta, parang in tribute sa kanya, parang ganun. Okay. Yung mga Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, yan. And tingnan mo naman yung outcome, di ba? Grabe yun. Pero ang lapit lang na. Akin, Pink Floyd. Ang ganda ng when you think about Dark Side, parang kasi Dark Side nga, so it's duality siya, di ba? So it could be Sid Barrett nga because of that schizo. Galing, no? Galing. Iba Pink Floyd, yung Philosophy artistry na nila. Tsaka, But I can't say Pink Floyd kasi ang dami na nga. So I have to go with oh my God, ang hirap. Hindi sikat eh. Well, sikat siya for me. Primus. Primus, Tommy the Cat. Sailing the Seas of Cheese would be Papakinggan ko nga lahat would be a life-changing also. When I saw that, sabi ko, oh my gosh, gusto ko magkabanda na parang ganito. Which nangyari naman. After a few years after watching Primus, parang, oh my gosh, gusto ko nito. Life-changing yun. So, check ko yung Primus. So entry drug would be AC/DC, na rakista ka na nun. Then Clapton changed my life as a guitar player. I wanted to be a guitar player and I wanted to form a band because of Primus. Yeah. So I think yun yung parang sila yung parang kumbaga haligi ni, ni LC. Pero yun nga, pag tinignan mo na ang mga musicians naman talaga, parang ano kayo, no? Parang ang sum ng lahat ng influences mo. It is. Parang ang hirap din talaga i-pinpoint kung sino is. sila. I think a lot of hindi lang music alone. I think musicians, artists in general, ano yan, tama ka dun, sum of a lot of elements. Kasi ako, kunyari, kahit yung sa lyrics ko, medyo ng poetry nila, Oo nga. Whitman. So parang